Haring Srinjaya at ang kanyang kasakiman. Noong unang panahon, may isang haring sakim na nagngangalang Srinjaya. Isa lamang ang kanyang anak, isang babae, at wala siyang anak na lalaki. Kaya't labis siyang nalungkot. Dahil dito, humingi siya ng payo sa mga Brahmin. Sinabi nila na kung sasambahin niya si Narada Muni, maaring matupad ang kanyang kahilingan. Isang araw, dumalaw si Narada Muni sa palasyo ni Haring Srinjaya. Malugod siyang tinanggap ng hari at taimtim na nanalangin na magkaroon ng anak na lalaki. Tinanong ni Narada Muni ang hari kung anong uri ng anak ang kanyang ninanais. Sumagot ang hari na nais niya ng isang maganda, matalino at malusog na anak na lalaki. At sa tuwing ito'y iiyak o magsasalita, may mga perlas na malalaglag mula sa kanyang bibig. Pinagpala ni Narada Muni ang hari at saka umalis. Hindi naglaon, isang anak na lalaki ang isinilang kay Haring Srinjaya sa pamamagitan ng basbas ni Narada Muni. Sa tuwing umiiyak o nagsasalita ang bata, mga perlas ang nalalaglag mula sa kanyang bibig. Napuno ng perlas ang buong palasyo. Maging ang mga pinto at pader ay napalamutian ng mga hiyas. Mabilis na kumalat ang balita tungkol sa milagrong batang ito. Isang grupo ng mga tulisan mula sa gubat ang nakarinig ng balita ukol sa bata, kaya't napagpasyahan nilang dukutin ito. Isang gabi, palihim silang pumasok sa palasyo at tinangay ang bata. Nang malaman ito ng hari, labis siyang nalungkot. Agad niyang inutusan ng mga kawal upang hanapin ang bata. Nang mabalitaan ng mga tulisan ng kautusan ng hari, nagpasya silang iwan na lamang ang bata dahil sa takot sa mga kawal. Sumang-ayon ang lahat ng tulisan maliban sa isa, na nagmungkahing pagputol-putulin ang bata. Sa paniwalang bawat patak ng dugo nito ay maaring maging perlas din, kaya pinira-piraso nila ang bata. Ngunit sa kanilang pagkabigo, wala man lamang kahit isang perlas ang lumabas mula sa dugo ng bata. Samantala, nasukol na sila ng mga kawal ng hari. Itinali nila ang mga tulisan at dinala sa harap ni Haring Srinjaya. Nalaman ng hari ang malungkot na sinapit ng kanyang anak at napagtanto niya ang kanyang kasakiman, ang tuluyang sumira sa kanya. Sa Srimad Bhagavatam, 11 kanto, habang tinuturuan ni Panginoong Sri Krishna si Uddhava, ikinuwento niya ang tungkol sa isang Brahmana mula sa bansa ng Avanti. Ang Avanti Brahmana ang nagsabi ng mga sumusunod na taludtod: pagnanakaw, karahasan, pagsisinungaling, panlilinlang, pagnanasa, galit, kalituhan, kayabangan, pakikipagtalo, pagkapuot, kawalan ng pananampalataya, pagkainggit, at ang mga panganib na dulot ng kababaihan, pagsusugal at paglalasing ay 15 masasamang katangian na nagpaparumi sa tao dahil sa kasakiman sa kayamanan. Bagamat ang mga katangiang ito ay di kanais-nais, maling pinahahalagahan pa rin sila ng mga tao. Kaya't sino mang nagnanais makamit ang tunay na kabutihan sa buhay ay dapat umiwas sa mga makamundong kayamanan. Sa kwento ni Haring Srinjaya, ang kanyang kasakiman sa materyal na kayamanan ang nagdulot ng mga hindi kanais-nais na bagay
tulad ng pagkainggit, pagnanakaw, karahasan laban sa bata, at kalituhan para sa hari. Ang tunay na pakinabang sa buhay ay ang pagnanais makamit ang tunay na pakinabang sa buhay. Dapat siyang magkaroon ng matinding pagnanasa para dito. Tulad ng sinasabi sa Chaitanya Charitamrita Madhya Lila, 8:70, ang dalisay na paglilingkod sa kamalayan kay Krishna ay hindi makakamtan kahit sa pamamagitan ng daan-daan o libu-libong buhay ng mabubuting gawa. Ito'y makakamit lamang sa pamamagitan ng pagbabayad ng isang presyo, ang matinding pananabik na makuha ito. Kung saan man ito matatagpuan, kailangan bilhin agad-agad ng walang pag-aalinlangan. Haribol!